Ang syudad ng Seoul ang kabisera at pinakamalaking metropolitan area sa buong South Korea. Kaya naman hindi nakapagtatakang ito ang mas dinadagsa ng milyong-milyong turista taon-taon kumpara sa ibang bayan dito. Ngunit matapos ipalabas ang Train to Busan ngayong taong ito at naging hit sa takilya ang naturang pelikula. Marami ngayon ang naiintriga. Bakit sa Busan papunta ang tren? 관제실 101열차 부산역까지 직행 가능한지 확인 바랍니다. 이상. Ano nga ba ang meron sa Busan? 101열차 부산까지 선로를 열어놓겠습니다. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narating ko ang South Korea. Pero ngayon, maglalakbay ako ng may 2.5 oras sakay ng tren mula sa Seoul patungo sa katimugang bahagi ng South Korea, ang Busan. Matatandaan na ang KTX train ang sinakyan ng mga karakter sa pelikula patungo sa Busan. 만상공단 쪽에서 밤사이 시위가 있었나 봐요. Sa studio lamang na-shoot ang halos lahat ng eksena sa pelikula. Gumawa ng replika ng KTX train ang production team para dito gawin ang karamihan sa eksena na may zombies. May 4.6 million ang naninirahan at nagtatrabaho sa Busan na nakahimlay sa pinakamalawak na industrial area ng buong South Korea. Ang Busan ngayon ang itinuturing na pinakamalaking port city sa buong South Korea. Kaya naman nakilala ito sa napakayamang lamang dagat na dinarayo ng mga turista. Dito sa Junggu District ng Busan, matatagpuan ang Jagalchi Market. Dito ang bagsakan ng iba't ibang klase ng seafoods. Wow, ang lamig! Sobrang lamig nung pakiramdam nito. Pero mukhang masakit mga gat. This will not bite me, no? Ang Busan ang itinuturing na seafood capital ng buong South Korea. Kaya naman dinarayo itong Jagalchi Market para sa mga king crab, mga buhay na isda, at syempre, mga live octopus. Yan, no? Matesting nga, mukhang sariwang-sariwa talaga. Hindi ka raw nakarating sa Busan hanggat hindi mo na-experience ang pagtikim sa buhay at gumagalaw pa na octopus. Sariwang-sariwa. Very fresh, ha? Still moving. Okay, good, good. No sauce or anything? Walang luto-luto, nilagyan lamang ng olive oil at binudbura ng kaunting sesame seeds. Ayos na. So, yung mga Koreans, kinakain daw to ng ng sariwa. Yung ganito, gumagalaw pa, walang sausawan. Pero yung ibang mga kumakain nito, gaya ko, isasawsaw ko siguro muna para matikman na natin ito. Ang kapit sa platito. Okay. Matindi ang palag niya. Okay. Yan. Tignan natin. Yan.
talagang pag sinubo mo, gumagalaw pa siya eh. Pero sariwang-sariwa yung lasa. Tikman natin ng walang sauce. Okay? Ayan o. Magalaw pa siyang konti. First time ko to. Medyo malasa siya pero siguro yung iba mandidiri lang pagka gumagalaw. Maramdaman gumagalaw sa bibig. Pero nakatulong yung oil na nilagay sa kanya. May sesame seeds. Okay siya. Interesting. So, subok tayo ng malaki-laki. Yan. Yan, sariwang-sariwa. Yan. Kung hindi mo siya pwedeng hintuan sa pagmuya habang gumagalaw siya kasi baka bumara sa lalamunan. Pinagpala, laging masagana ang huli, kaya hindi nauubusan ng biyaya. Pero sa kasaysayan ng South Korea, hindi naman puro kasaganahan ang kanilang kinamasa. Minsan sa kanilang kasaysayan, inabot rin nila ang krisis. Taong June 25, 1950 nang sumiklab ang Korean War, nang lusubin ng sandatahang lakas ng North Korea ang katabi nitong South Korea. Sa dokumentaryong March of the Valiant, pinakita rito na matinding pinsala ang inabot ng kabisera ng South Korea, maging ang mga pangunahing lungsod nito tumapa. Bahagi ang Pilipinas sa peacekeeping missions ng United Nations, kaya agad na nagpadala ng mga Pilipinong sundalo si Presidente Elpidio Quirino. When the Korean War broke out in 1950, immediately the Philippine government, under the leadership of President Elpidio Quirino, offered to support. Mabigat ang naging epekto ng giyera sa Busan at sa buong South Korea noon, ayon kay Professor Kim Dong-yob ng Busan University of Foreign Studies. I think the Jose Rizal is... Salat sa makakain ang mga Koreano habang patuloy ang bakbakan. Dahil mahina ang supply ng pagkain, kinailangan nilang sumabay sa agos ika nga at mag-isip ng mga ihahalili sa mga nakasanayan nilang mga produkto. Gaya na lamang ng tinatawag nilang pork and rice soup. I think it was born during the wartime. Especially those kind of food, we usually made by the beef, but the beef is more expensive than pork in Korea. That's why the people try to make the cheap one. So during the wartime, they are very, not much food to eat. So this is the pork bone soup place? May mga restaurants pa rin sa Busan gaya nito na naghahain ng wartime meal na pork bone soup. So this is the soup? Yeah, this is the... Okay. Sa paglipas ng panahon, patuloy na hinahain ang gukbap sa mga restaurant dahil itinuturing na itong people's dish. It's very simple and usually when we say kukbap, Okay. kind of fast eating. Fast eating, Yeah, okay. Because in the if you go, you can find the we call kukbap jeep or kukbap restaurant near the station. Okay. Because they have to eat very Come and fast go. and come and something like come and go. Fast food? Yeah. Okay. Sa panahon ng taglamig ng Korean War, ito raw kasi ang nagpainit sa tiyan ng mga Koreano maging ng mga sundalong nakipagbakbakan sa giyera. Ang minsay naging pamatid gutom ng mga biktima ng giyera. Makalipas ang 60 taon, naging isang pagkain kung saan nakilala ang isang bayan gaya ng Busan. So ito yung pagkain na kumpleto na, may sabaw, may kanin, may noodles, may meat. Ito yung kinakain daw, popular nung during the Korean War. Amoy sinigang siya, no? It smells a bit like sinigang.
Pero hindi siya maasim, para siyang nilaga. Malasa naman, okay, lasa mo yung karne, yung pork. Pero higit sa pagkain na tumulong sa kanila para mabuhay, determinasyon at tapang ang nagpatatag sa kanila para lumaban. Ngunit may ilang libong Pilipinong sundalo ang hindi pinalad. Mahigit 7,000 sundalong Pinoy ang naipadala sa Korean War. Dito sa United Nations Memorial Cemetery sa Korea, nakahimlay ang mga lumaban ng panahon ng Korean War. Ang holy ground na ito na kung kanilang ituring ay bilang pag-alaala at pagpupugay sa kanilang kabayanihan. Sa UN Memorial Grounds dito sa Busan, pumapagaspas ang mga bandera ng 21 bansa na tumulong sa South Korea. The Philippine Expeditionary Force to Korea from 1950 to 1955 in honor of the brave men who offered their lives for freedom and democracy. 116 killed in action, wounded in action 313. Sa Wall of Remembrance, nakaukit ang mga pangalan ng mga bayani ng Korean War. Matapos ang Korean War, tinatayang umabot ng 1.2 million ang mga nasawi. Malalim na sugat ang iniwan ng gerang ito, pero ang mga leksyon ay habang buhay na babaunin, nakaukit na sa kasaysayan, alaala at kultura. 관제실 101 열차 부산역까지 직행 가능한지 확인 바랍니다. 이상. Kung pagbabasihan pa rin ang sinasabi sa pelikulang Train to Busan, ang Busan ang lumalabas na pinakaligtas na lugar sa buong South Korea. Ligtas dahil ito ang nagsisilbing backdoor escape access papalabas ng bansa kung sakaling umatake muli ang North Korea. Sa mapa, nasa katimugang bahagi ng South Korea ang Busan. Sa panahon ng Korean War noong 1950, dito nagtayo ng base ang Allied Forces habang lumalaban sa puwersa ng North Korea. Ang Busan kasi ang pinakamalapit na bahagi ng South Korea sa karatig na bansa nito, ang Japan. Mula dito sa Dongbaekshom Island na isa ring dinadagsang tourist spot, matatanaw mo na raw ang bahagi ng bansang Hapon kapag maliwalas ang panahon. Mula dito sa kinatatayuan ko, 60 kilometro lamang ang layo ng Tsushima Island. Noong panahon ng Korean War, lumalabas na ito ang pinakamadaling ruta kung tatakas ka mula Korea patungong Japan. Sa makasaysayang Busan din ginanap ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit noong taong 2005 dito sa South Korea, kung saan muling nagpulong ang may 21 bansa na dinaluhan pa mismo ng nooy Pangulo ng Amerika na si President George W. Bush at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil sa presensya ng Allied Forces sa Busan, nagdagsaan din dito ang karamihan ng war refugees mula sa iba't ibang panig ng South Korea. 1950, the Korean War began, and North Korea and South Korea fight. In this situation, some people lose their house and their place. So they need some place to their live and their eat and they're raising their kids. So that's why they're entering here, because Busan is the last defend place. Tinatayang umabot ng 20,000 katao ang minsan nang tumira sa Gamcheon Village mula noong sumiklab ang Korean War. Hindi pa raw noon ganito kakulay at kaganda ang Gamcheon noong panahon ng giyera.
In past maybe 10 years, Gamcheon is very old and dark and very dirty because many people live there. So Busan City think that if artists participate this project, the project is making a Gamcheon more beautiful and drawing some picture for tourists. What are the most important areas here in Gamcheon Village? There is a very famous place for you can see the entire of Busan, and the place is called Haneulmaru in Korean. Haneul means sky, and Maru is just Korean. Okay, so maybe it's the highest point of the village. Yes. Sa ngayon, malayong-malayo na ang itsura ng Gamcheon Village kung ikukumpara ang estado nito noong panahon ng Korean War. Ang malungkot na imahe mula sa digmaan ay napalitan na ng makukulay na tanawin at malikhaing sining, hindi para tapalan ng alaala ng giyera, kundi bigyang halaga ang kasaysayan at pagbangon mula sa isang madilim na kahapon. Ang pagbangon ng Busan mula sa giyera ay dama hindi lamang sa Gamcheon, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Busan. Bilang isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista sa South Korea, may isang bagay ang binabalik-balikan ng mga bumibisita dito at iyon ay ang natatangi nitong pagkain. Sa gitna ng isang napakalamig na gabi dito sa Busan, makikita natin yung mga paunti-unting umuusok ng mga tunay na dinadayo dito sa Nampudong Market, ang kanilang street food. Para ipatikim sa akin ang linamnam ng Korean street food, makakasama ko ang mga kapwa ko Pinoy na naninirahan sa Busan. So nandito na tayo ngayon sa isa sa mga sikat na lugar sa Busan. Ang tawag dito ay Nampo-dong or Nampo Station. Kilala din itong lugar na ito sa mga street food. Dito kasi dati ginagawa. Kumukuha ng master's degree si Harold, samantalang si Professor Jovi naman ay nagtuturo sa Busan University of Foreign Studies. Mahilig kumain si Prof, kaya naman pinag-aralan niya ang kultura na nakapaloob sa bawat rekado at preparasyon ng pagkain Koreano. Ito kasi yung kinakain ng mga Koreano tuwing nanonood sila ng sine. Kumbaga sa Pilipinas, ang kinakain natin popcorn, di ba? Dito may kita mo dry squid, may kita ka dito mga tentacles. Yan ang hilig nilang kainin. Kasi yan, habang inunguya mo, medyo matagal bago maubos. Kilalang tinatawag na udeng. Oo. Ang udeng ay fish cake fish cake ito sa atin. Pag sinabi mo udeng, busan yan. Busan, Sausaw mo muna diyan. Paano ito ginagawa? Fish cake lang yan. Fish cake. Fish cake. May itlog, may... Yeah, the usual. Lambot. Sarap. Bukod dun sa kinain mo kanina, meron pang isa kaming ipapakita sa iyo na kinakain din ng mga Koreans. Kakaiba ito. Kakaiba ito, exotic. Street food din ba ito? Mais ba ito? Ang tawag dito, bundegi. Bundegi. Ano yung Bundegi. It's actually a worm na mayaman sa protina. Ito yung mga kinakain ng mga Koreano before. Noon pa, during Joseon Dynasty pa. Kasi ang paniniwala nila, maganda ito sa kalusugan ng tao. Ito po. Alam ko na yung mga yan. Ang tteokbokki, pag kinain mo, ay ito. Yung puti na mahaba. Itong puti, ang tteokbokki. Tapos, ang tawag naman dito sa isa ay Sundae. sundae. Ito, sundae. Ang sundae ay black sausage nila. Diba, lagkit? Malagkit siya. Parang bilo-bilo. Parang bilo-bilo. Parang bilo-bilo. Napahaba. Napahaba. Bilo-bilo. Bilo-bilo na parang. Pero kung mapapansin mo, mahilig sila sa mga malalagkit yung ganito. Kasi nga, pinapakita nila na ang kultura ng mga Koreano, close din talaga sila sa isa't isa. Family ties. Meron silang pagtingin na
malalapit tayo sa isa't isa. Nagre-reflect din yun sa paraan ng sa klase ng mga niluluto nila. Aktibo pa rin ang Busan sa gabi. Kaya naman inaya ako ni Prof na pagsaluhan ang isang pagkain na kumakatawan sa tradisyon at pag-uugali ng mga Koreano. Matapos ang aming Korean street food crawl, panahon na para maranasan ang authentic na Korean dish na maituturing na isa sa pinakasikat, ang samgyeopsal. Samgyeopsal o sa Ingles, 3-layered flesh. Ang pangunahing sangkap nito, pork belly meat. Sinamahan pa ng iba't ibang side dish. Hindi ka pwedeng umalis dito sa Korea nang hindi tayo nakaka-experience, hindi ka nakaka-experience ng isa sa pinakasikat na pagkain ng Korean. Ito ay walang iba kundi ang walang kamatayang samgyeopsal. Samgyeopsal. Saan ba galing ito? Dito lang ba sa Busan ito o sa ibang... Ay, hindi ito sa Busan, hindi rin ito sa Seoul. Ang samgyeopsal ay sikat na sikat sa buong South Korea. Buong Kasi South pag Korea. tinignan mo sa pag-aaral nila, 85% ng mga Koreans ay nagko-consume. Kumakain at paborito daw nila ang samgyeopsal. Dahil sa popularidad ng samgyeopsal sa Korea, nagkaroon pa ng Samgyeopsal Day tuwing March 3 ng bawat taon. March bilang ikatlong buwan ng taon. Araw ng atres kung saan nagkakaroon ng mga pagsasalo-salo ng samgyeopsal sa buong South Korea. Yang mga maliliit na yan, ang tawag daw nila dyan ay banchan. Pero ibig sabihin lang naman nun para sa mga kababayan nating Pilipino na nanonood, ay side dish lang. Side dish. Okay. Pag daw may maraming side dish, sign daw ito ng ng prosperity nila. Noong unang panahon, malalaking bahagi ng taba ang kasama sa iniihaw na karne. Kaya may mga ibang Koreano raw na ayaw kumain ng samgyeopsal dahil sa sobrang kolesterol. Pero naniniwala raw kasi ang mga sinaunang Koreano na ang mantika mula sa taba ay naglilinis ng mga alikabok sa baga. Pero may pangontra naman daw ang mga sangkap. Rekado, gaya ng sibuyas, bawang, kimchi at gulay. Ito lechugas lang to. Okay. Ito perila. Perila, leaves lang yan. Pero kakaiba ang lasa niyan, masarap siya. So paano ba ang tamang pagkain? Pasok Prof? nito, Oo. papakita ko Sige, lang sa iyo okay, kasi sausaw muna natin to dito. Okay. Sa chili Tapos sauce. gustong-gusto niya na, gustong-gusto nila, May garlic. ilalagyan ito ng garlic. Okay. Nalagyan na. Oo. Sige, pwede ka pang maglagay ng kahit na ano. Lagay ka konting kimchi ha. Sige. Pero, itong gagawin ko ay typical na karanasan ko dito sa Korea na kapag ikaw ay bisita at gusto mo palang maging malapit kayo ng bisita o parang maganda ang relationship ninyo, parang close na kayo. Sa halip na isubo ko ng buo, isinusubo ko sa bisita ko. Kaya kailangan tanggapin mo, Kailangan isubo okay. mo. O, sige, Oo. sige. Kasi ginawa rin nila sa akin yan eh. So, ang mga Koreano, warm din naman sila. Warm sila at nakikita rin sa paraan ng pagkain nila. Ano lasa? Lasang kamay. Bukod sa unti-unti ko nang nauunawaan ang mga kwento sa likod ng ilan sa mga pagkain Koreano, may mga bagong bagay rin akong napagtanto habang nilalantakan namin ang malinamnam na samgyeopsal. Kung mapapansin mo, ang mga Koreano, hindi sila partikular doon sa konsepto ng hiwa-hiwalay tayo. Maging sa pagkuha ng pagkain, sama-sama sila, kahit na magdikit-dikit yan. Totoong espiritu ng salo-salo. Kasi totoong espiritu ng salo-salo. Kasi alam mo kung bakit. Ang mga Koreano, pareho ng mga Pilipino, malalapit din tayo sa isa't isa. Sa simpleng paraan ng pagkain, makikita ang pagpapahalaga sa komunidad, ang pagsasalo-salo sa ngalan ng pagkakaisa at pakikiisa. Nagkataon naman na inilawan ang pinakamalaking Christmas tree habang narito kami sa Busan. Gaya sa Pilipinas, ang Pasko ang isa sa pinakamalaking okasyon na ipinagdiriwang rito.
Sa Pilipinas naman, nagsasama-sama sa isang Christmas party ang mga veteranong sundalo na lumaban sa Korean War. I'm very, very happy to be here with you again. I remember last September we got together here for the 17th Korean War Veterans of the Philippines Memorial Day. Whenever I met the PEPTON members, I feel very safe because I have a feeling that still the PEPTON members protected me and the Korean people. Thank you very much. Sa 7,420 na sumabak sa giyera, 1,200 na lamang ang natitirang buhay sa kasalukuyan. Nasa takip silim man sila ng kanilang buhay, wala silang pinagsisisihan sa ginawang pakikipaglaban sa ngalan ng kapayapaan. Habang pinagmamasdan ko ang simbolong ito ng kapayapaan, lalo kong naunawaan ang matibay na kaugnayan at pagkakahawig ng ating bansa at ng South Korea. Kapwa nagmamahal sa demokrasya, parehong handang lumaban sa mga mapanupil at mapangapi, nagpapahalaga sa pagkakaisa. Mula po dito sa Busan, South Korea, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.